Ang title po natin ngayon ay Crown with Abundance. Yan po yung verse natin, hindi po yan prosperity gospel. Yan po ay may theological affirmation, binanggit po yan sa Bible. Kinuha po mismo natin doon po sa verse po na yan, Psalm 65:11. So atin pong i-dig deeper, atin pong linangin, atin pong himay-himayin kung ano po ang sinabi pong bagay po na ito. Although alam po natin, our year is not perfect. Okay? Hindi naman po sinabi natin 2025 is a perfect year kapag sinasabi po natin kinoronahan ng Diyos ang isang buong taon. Kundi, very clear lang, dapat nating tanggapin na lang kasi yun ang sinabi ng verse, crown with goodness, kinoronahan ng kabutihan ng Diyos. So, i-dig deeper po natin itong verse po na to. Ang unang-una na dapat po natin makita, God is sovereign over time. Pwede po ba natin sabay-sabay sabihin? 1, 2, 3. Ang Diyos po ay makapangyarihan. Makapangyarihan pa po siya sa oras, makapangyarihan po siya sa panahon, you crown the year. Kinukoronahan po niya ito. Yung salita pong crown, mga kapatid, may tatlong bagay po na ipinapahiwatig ito. May tatlong meaning, yung sinasabi pong crown o yung corona na binabanggit, putong. Sa ibang translation po yan. Ang ibig pong sabihin niyan ay authority, completion, and honor. Rating ko po, pag sinabi pong crown, it means authority, completion, and honor. Lalakipan po natin ng mga verses po yan para makita po natin yung timeless truth na gusto pong ipakita sa atin ng mga talata. Hindi po sinabi ng mga awit that you just survive for the year. Tayo po ba ay nakasurvive for the year? Of course, pero hindi po yan sinasabi ng Bible no? Ang sabi po, He crowned the year. Okay? So, pag-usapan po natin isa-isa, ano nga po yun? Authority, completion, and honor. Ano po ang ibig sabihin pag sinabi nating authority? God rules over time. Ang Panginoon po ang may hawak ng lahat po ng panahon, season, events, time. Ang Panginoon po may hawak po niyan. Makikita po natin sa Daniel 2:21. Sabi po dyan sa verse, He changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. Yung pong mga panahon, yung pong mga yugto, yung pong mga events na nangyayari, alam po ninyo, may pakialam po ang Diyos yan at hawak po niya yan. Actually, sa totoo, di po ba, lagi po tayo may urgency of time. Natutunan po kasi natin, yung time talaga, napakahalagang regalo po ito sa atin. Once it is past, hirap na po, hindi na po natin mababalikan yan. Yung kahapon po ba, ang date kahapon? 27? Kaya mapapabuhan natin balikan yan? Hindi na. Okay? Siguro yung mga mistakes, pwede nating itama. Pero yung oras mismo kahapon, hindi na po natin pwedeng ibalik. At alam po ninyo, meron po talagang urgency ang oras. Kaya dapat po nagmamadali. Meron po ako nabasa, mahilig din po talaga ako magbasa. Ang dami ko rin din po libro sa baba. Ngayon po, hindi ko na masyadong nababasa. Meron pong research na sinasabi, ang isang tao daw, pagka hindi naging milyonaryo ng 40 years old, hindi ka na magiging milyonaryo. Sino po ba nasa 40s na dito sa atin? Pakitaas nga po ang kamay. Kaya si Kuya Nonoy, di ba? Halatang halata. Sa mga 40s, pero milyonaryo na yan. So pag naging 40 ka, tapos hindi ka naging milyonaryo, parang very slim ang chance. Maliban po siguro maging senador ka, o kaya maging congressman, o kaya makontrata ka, malamang kahit medyo may edad ka na, may chance pa na hindi lang milyonaryo, baka bilyonaryo po tayo. So billion na po kasi ang naririnig po natin sa mga news. So kaya po may urgency. Alam po niyo dati, as a young pastor, bata pa po talaga ako noon. Nagsisimula ako, nakadestino po ako sa isang maliit po na church. Talaga pong
sobrang passionate po ako that time. Kasi pinanghahawakan ko po yung Ephesians 5:16 to 17. Sabi po doon sa verse na yon, the days are evil. So, if the days are evil, sabi, make the most of every opportunity. Samantalahin mo ang lahat ng pagkakataon. Kaya po ganun po talaga, sobrang porsigido ako. And one time, malakas po ang ulan. Naalala ko po yung mga taga-church. Kasi po, bagong established na church lamang po yun. Marami po mga new believers. Sabi niya, hindi darating si pastor kasi malakas ang ulan. Pero sabi ng mga ibang kabataan, darating yan si pastor. So nagpustahan po sila. Pustahan Kristiyano lang naman, 20-20. Malakas ang ulan. Inisip na, hindi darating yan, prayer meeting namin. Pero ako po nakapayong, tapos naka-jacket, pumunta po ako ng church, hindi ko pa nakakasama nung si Ate Tess. Tapos bumababa po ako kasi meron po nasa gawing ilalim po yung church. Bumababa ako, alam ko niya, nagpapalakpakan sila. Ang hindi ko alam, may pustahan pala sila. So winner take all, di ba? So dumating po ako. Kasi nga po, ang isip ko, make the most of every opportunity. Ephesians 5:16 to 17. So sobrang passionate ko po that time. Dapat po may urgency. So pero ang Lord, alam po ninyo, kahit minsan nalipasan po natin yung panahon, hawak pa rin po niya yan. No? Yung mga yugto, hawak po yan ng Diyos. Hindi lang events, kundi po mismo yung season. Kaya po minsan, tinitingnan lang po natin kung minsan ay event din, di ba? Limbawa po, may magandang nangyari sa akin noong February. Tapos may hindi kagandahan noong July. Kung minsan dyan lang po natin sinusukat eh. Pero alam po ninyo, ang tinitingnan po ng Panginoon, buong season, He crowned the year. Hindi naman niya sinabing He crowned the day. So yung buong taon po na ito, ang God po ang nagde-determine. Acts 17:26, sabi, He has determined their appointed times and boundaries of their dwelling. So hindi aksidente na tayo po ay nandito ngayon, tayo po ay buhay. At itong mga season po na ito ay nasa panahon po tayo ng kalakasan at nandito po tayo kung ano man ang atin pong ginagawa. So ang Panginoon po kasi ang may hawak po niyan. Meron po minsan nagbiro po sa akin last time, mga ilang linggo nakakaraan, sabi niya, meron po kasi isang young pastor ang namatay. Bata pa po siya. Tal mga ilang taon yon? 46 nung mamatay. Tapos sabi sa akin ng isang pastor, biniro ako, sabi niya, akalain mo inunahan ka pa, pastor. Grabe, parang inililinya nila ako sa mamamatay. Inunahan ka pa. Parang hindi kagandahang biro, pero alam po niya, sanay na rin naman ako. Sabi ko, alam niya, siyam ang buhay ko eh, siyam. So alam na po ninyo, nakakatatlo na ako. No? Meron pang 6. Kung isa binibiro ko po sila, sabi ko, made in Japan to. Kaya medyo nahandyan pa rin. Pero at the end of the day, alam po natin, no, theologically speaking, biblically speaking, knowing the character of God, knowing the graces of God, alam po natin, mga kapatid, biyaya ng Diyos. Bakit po tayo buhay? Bakit po tayo malakas? Siya po yung nagde-determine ng appointed time ng bawat tao. Kaya po kung itong season po na to, nandito pa po kayo, isipin niyo lamang po talaga ano ang purpose natin. And He crowned us, ano po ang ibig sabihin? Ibig sabihin yan ay completion. Ang una po natin mga kapatid, ano yung sabi natin? Authority, may authority po siya, hawak niya po yung time. At pag sinabing crown, ibig sabihin completion po yan. God finishes what He began, or what He allows to happen. Tinatapos po ng Panginoon anumang bagay na Kanya pong sinimulan. He has made everything beautiful in its time. Ecclesiastes 3:11. Alam ko po, paborito na marami ito. Ang beauty po mga kapatid, ang beauty hindi po instant kaagad na nakikita. Tama po ba? Yung iba, di ba, parang pag tinitingnan ka, sabihin, ito, ang pangit-pangit ito ng bata. Pero bakit ngayon ang ganda-ganda niya?
So, hindi po instant. Ang kagandahan po mga kapatid, hindi po instant po yan. Dumarating po yan. So, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, may igaganda ka pa. Malamang, may igaganda pa po kayo. So, ang beauty hindi po instant. Yung iba kung kailan nagkakaedad, pag tinitingnan po natin, kino-compare po natin yung picture po natin, mukhang mas maganda ka pa ngayon. And Psalm 138, sabi, the Lord will perfect that which concern me. Pine-perfect ng Panginoon, tinatapos ng Panginoon, anumang bagay na concern sa iyo. Ang Diyos po ay hindi halfway God, parang halfway finished, tinapos ng Panginoon sa gitna, tinatapos niya po talaga kung ano po yung kanya pong sinimulan. Philippians 1:6, although ang context po nito is about salvation, pero pwede po nating tingnan yung pong kanya pong kahulugan sa literal na pwede po nating i-apply. Sabi, He who began a good work in you will carry it on completion. Yung principle po na ito mga kapatid, makikita po natin kung ano po sinimulan ng Panginoon, He will carry it on to completion. Another thing, crown as honor. Hindi lamang po authority, kundi po kasama po dyan talaga yung honor. Hindi lang po authority, completion, kundi po yung karangalan. So, ibig sabihin, God gives honor and meaning to our pain. Yung po mga pain na naranasan po natin. Ano man pong karanasan po ito, pwedeng pagkasira na isang relasyon, yan po yung isang masakit, di mo ba? Mga mahal po natin na nagtampo po sa atin, mga mahal po natin na lumayo po sa atin, it gives us so much pain. Pero tingnan po ninyo, Romans 8:28, ang sabi, in all things, God works for the good of those who love Him. Maganda po yata kayo magbasa po nito para manilay-nilay po ninyo. Romans 8:28, ready, go. So alam po ninyo mga kapatid, napakaganda po nito pong verse po na ito na lagi po nating napabanggit, okay? Kaya po may kagandahan po talaga doon sa atin po mga karanasan. So meron pong powerful connection po ang mga bagay po na ito mga kapatid sa pinagdadaanan po natin sa kasalukuyan. So ang taon po ay hindi lamang po dumadaan, kundi po tinatapos po ito ng Diyos na may layunin. Kaya ang ibig sabihin po nito, wala po talagang aksidente. Yan po ay nasa kamay po ng Diyos. Even our delays or some delays sa atin po mga dreams, sa atin po mga goals, kahit po yung sakit, di po ba yung pain na binabanggit po natin, even an unanswered prayer, merong hindi po tayo natugon na mga ipinapanalangin at hinihingi po sa Kanya. Ang pangalawa po mga kapatid, the nature of God's ending. The nature of God's ending. Sabi, with your goodness. Anumang bagay po na sinasara po ng Panginoon, pag inaral po natin ito, nakapaloob po doon, nakapalaman po doon yung goodness po ng Panginoon. Ano po ang goodness na binabanggit po dito? Sa Bible po, ang goodness na binabanggit ay hindi po emotional, hindi po situational, hindi lamang po ganon, no? Okay, kasi alam mo, natanggap po tayo sa trabaho, pumasa po tayo sa board exam, sabi natin, God is good, and all the time God is good, okay? Hindi po yun lamang po, kundi ito po ay moral, ito po ay covenantal, nakaugat po ito kung sino po ang Diyos. When we say God is good, ito po ay character po mismo ng Diyos. So, ang goodness ng God is rooted on His character, not on circumstances. Hindi lang po sa pangyayari. Kasi paano po kung na-flatan tayo? Paano po kung nasira yung ating sasakyan? Alam po ninyo, nung pong malakas ng bagyo, after ng malakas na bagyo, pumunta po kami ng mall. Tapos po, pagbalik namin ng sasakyan, may tama na po yung pinto ng sasakyan po namin. Mukhang yung bumaba sa SUV ay talagang binaldog.
Tapos habang bumababa, malamang nakatukod pa siguro. Ini-imagine ko baka mataba yung bumaba. Kasi parang may kayod habang lumalaro yung siya, kumakayod sa pinto. Grabe, kasi tinanong ko po sa kasa. Sabi sa kasa ay 7.5. Sabi ko, ang liit, 7.5. So, minsan ay titingnan po natin, kung mga particular na pangyayari sa buhay natin, masyado tayo magiging detalyado, ang hirap nating sabihin, God is good. Pero alam po ninyo mga kapatid, we must dwell and we must see His character rather than circumstances. Kasi pag dinitalye po natin, nagising ka, nahihilo ka, nagising ka, ang BP mo 180 over 110. Parang madali ba sabihin, God is good? Nag-pray ka nga kagabi na, Lord, spare mo ako sa pagkakasakit. Pero masasabi pa ba natin God is good? Kasi masyado nating dinidetalye yung mga pangyayari, hindi natin parang nilalawakan at tinitingnan yung mismong character ng God. Psalm 119:68, sabi, you are good and you do good. Ikaw ay mabuti at ikaw ay gumagawa ng mabuti. Hindi sinabi ng talata, God feels good, God looks good, kundi sinabi, God is good. Kaya kung minsan, hindi tayo kaagad nakakaalis sa magulong sitwasyon, pero buo sa ating isipan that God is good all the time. Kung minsan para may mga masasakit na yugto sa buhay, pero sinasabi natin, alam ko may purpose ang God because God is good. At ang goodness po ng God, it is formative. Sabihin nga po natin, formative. Pag sinabi natin formative, ibig sabihin inaayos po tayo, ipinoporma po tayo ng pong goodness ng Panginoon. Sabi sa Hebrews 10:12 or Hebrews 12:10 to 11, God disciplines us for our okay, nandun na naman yung good di po ba? So God is good kasi that we may share in His suffering. May pagdidisiplina ang Panginoon. Hindi po ito, ang kabutihan po ng Diyos ay hindi lang sa pagbibigay ng gusto natin, kundi paghubog para maabot natin yung talagang isang magandang kalagayan ng pamumuhay bilang tao. So correction is not cruelty. Discipline is not rejection, kundi inaayos po talaga tayo ng Panginoon. Ganon, pinapatunayan po yan ng Proverbs 11 to 12. The Lord disciplines those He loves. Alam po ninyo, ito po mga kapatid, kung iniwan tayo ng Panginoon sa panahon na tayo po ay nagwawala, sa panahon po na tayo po ay nagka-addict, sa panahon po na wala po tayo sa presensya po niya, malayo po tayo sa Kanya, kung iniwan po tayo ng Diyos, at hindi po tayo dinisiplina, nasan po tayo ngayon? Malamang lalo po tayo lumayo. Kasi hinayaan tayo ng God na very comfortable na malayo tayo sa Kanya. Alam naman natin yung istorya ng prodigal son. Tama po ba? Alam natin? Yung prodigal son. Ano po sinasabi? Ano po yung istorya? Kinuha po niya yung kanyang share, yung kanya pong bahagi, yung kanyang mana. Tapos bumarkada na po siya. Alam po niyo sa panahon po ngayon, kahit may million po kayo, bumilang lang po kayo ng ilang linggo, ubos na po yan. Saglit na saglit lang po maubos ang pera. So yung alibughang anak, yung prodigal son, alam po ninyo, naghirap po siya kaagad. At na maghirap po siya, pumasok po siya, namasukan siya, anak ng hari pero namasukan, tagapag-alaga po ng hayop, wala po siyang makain, nagugutom po siya. Alam po ninyo, tingnan po ninyo, kung lumayas siya, tapos habang umiinom-inom siya, habang nagwawala siya sa buhay, dating ang pera, pinaprosper po siya ng Lord. Alam po niyo, walang realization po yan Pero alam po niyo, may realization po sa kanya Noong pong nahandun po siya sa kulungan ng mga hayop, halos kanin na po niya yung pagkain ng hayop, sabi niya, sa bahay ng aking ama. May realization na po sa bahay ng aking ama, kahit yung mga katulong, kahit yung mga servant, yung utusan, sabi po niya, hindi ko makain ng ganitong pagkain. Babalik ako sa kanya. I will go back to my father.
babalik ako sa Kanya. So, ang pagdidisiplina po mga kapatid, formative po ito, okay? Nakakatulong po ito sa atin at bahagi po yan ng goodness po ng Panginoon. Romans 8:28, lagi po tayong babalik dito, in all things God works together for good. So meron pong important theological clarification po dito mga kapatid. Kasi minsan hindi tayo embrace lang ng verse, tapos medyo wrong context po tayo. So dapat po may theological clarification po tayo. Hindi po sinabi dito mga kapatid hindi po sinabi do sa verse na all things are good. Nakita po ba natin sa verse yan? Wala. Hindi naman sinabing all things are good. Kundi ang sinabi po, God works all things for good. Lahat ng bagay ay lakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti na nagsisiibig po sa Kanya. It's another thing, mga kapatid, kung hindi po natin iniibig ang Diyos, baka hindi rin mangyari po that all things work together for us. Okay? Genesis 50:20. Genesis 50:20, ito, naging favorite verse ko rin po ito. You meant it for evil, but God meant it for good. Ang sama ng hangarin niyo sa akin. Pero sabi niya, ginawa ng Panginoon na mabuti yung outcome para sa akin. Alam po natin yung story po ni Joseph the Dreamer. Alam po natin yung story ni Joseph the Dreamer. Diba, pinagselosan lang ng mga kapatid, inihulog sa balon, tapos ibinenta sa mga Ismaelita, at nung maibenta, naging slave. Tapos po, nagustuhan po ng kanyang amo, hindi po niya pinatulan, nakulong po siya. Grabe po yung ups and downs ng buhay po ni Joseph. But finally, itinaas po siya ng Panginoon at naging dahilan pa po siya para i-preserve ang buhay ng kanyang family, ng kanyang mga kapatid na nagmaltrato po sa kanya. Okay? Kasi nag-prosper po, naghirap po yung lugar po nila. So kailangan po doon kumuha ng pagkain sa kanilang lugar. So nakita po ni Joseph yung katotohanan, pinreserve ako ng Panginoon para sa inyo, para hindi kayo magutom sa panahong ito. So you mean evil against me, but God meant it for good. So, yung goodness ng Panginoon, hindi ibig sabihin, tinatanggal po niya yung human pain. Pero nire-redeem po niya ito, okay? Nire-redeem po niya. Tinutubos po niya, nire-restore po niya yung atin pong buhay. So, sa taon po na ito mga kapatid, this coming year, so, ano po sa atin yung goodness ng Panginoon, paano po natin siya i-evaluate. At kung ito, lilisanin po natin yung 2025, paano po natin i-evaluate ang season po na ito according to the goodness of God. So pagtiwalaan po natin ang puso po ng Panginoon, kahit hindi po natin siya naiintindihan. Ang number 3, okay pa po ba kayo mga kapatid? Nagre-receive po ba tayo mga kapatid? Maganda pong baon po natin itong word na to for 2026. Ang pangatlo po, God's continuous provision. God's continuous provision. Ang sinasabi ng verse, bahagi ng goodness ng God, meron pong provision po siya. Your paths drip. Sabi po dun sa verse. So ano po bang ibig sabihin? Your paths drip. Ang larawan po na ito ay agricultural. Okay? So habang dumadaan ang Diyos sa daanan, meron siyang iniiwang biyaya po sa mga tao. Hindi po sinabing ibinuhos po niya, binigay po niya na isang baksak, kundi sabi po diyan, your paths drip, parang tulo-tulo lang, para siyang hamog. Kanina sa prayer po ni Ising, sabi niya, you shower us with everything. You shower us with healing. You shower us with blessings. So, ang dami po. Yung word po na shower, mukhang nagmi-meet po dito sa verse po na to. Kasi yung drip na binabanggit, patak-patak lang po yan. Unti-unti, para po siyang hamog, tahimik lang na lumalapag po sa atin.
pero pinananariwa po tayo, sinusustain po tayo. Yung provision po ng Panginoon ay continuous, hindi po siya occasional. Deuteronomy 11:12, a land the Lord your God cares for, the eyes of the Lord are on it from the beginning of the year to its end. Grabe po, no? Nakakapanatag ng puso. Nagiging panatag yung puso natin kapag sinabi po na beginning of the year. So January 1, nandun na si Lord eh. December 31, nahandun pa rin yung kanya pong pagsama. Hindi seasonal ang pagtingin ng Diyos. Ito po ay buong panahon po tayong binabantayan. Parang drip, sabi, hindi man ganun kalaki, pero kailanman ay hindi ito humihinto. Pwede po ba natin palakpakan si Lord kung na-experience niyo po ito? Your paths drip because He walks ahead of us. Meron pong dripping na nangyayari kasi siya po yung nauuna po sa atin. Psalm 23:5 and 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, sabi po ni David. So ang biyaya po, mga kapatid, siya po yung humahabol. Ho. Ang biyaya, hinahabol po tayo. Hindi po tayo ang humahabol sa biyaya. Alam po ninyo, minsan kaya litong-lito po tayo sa buhay at hindi natin nagiging priority si Lord. Kasi ang hinahabol po natin, blessing ni Lord eh. Dapat tayo po ang hinahabol. Alam po ninyo, numadestino po ako dito 20 years ago. Nasa business pa po ako. Nagbi-business po kami, nagpaparking lang kami ng mga mesa, tapos yung mga ganyan chairs and tables na monoblock. Tapos meron po kaming gift shop, meron po kaming bigasan, marami po kaming pinasok na business po ni Ate Tess po dati. Nung madestino po ako dito, pinag-isapan ako ni Bishop Ray, sabi niya baka pwedeng si Tess na lang ang mag-asikaso ng business nyo. Mag full-time pastor ka, pero hindi ko kayang iwan si Ate Tess. So pumupunta-punta lang po ako dito. Pero ang laking pasasalamat ko kay Nanay Choleng. That time po, si Nanay Choleng, nanay po ni Ate Sally, lagi po may sakit. So lagi po akong dumadalaw po sa UDMC, tama ba Ate Sally? So pagdalaw ko po dyan ng UDMC, siyempre medyo babalik ulit ng Bulacan, okay? Tapos hindi pa pala makakalabas. Magte-text si Ate Yoli, Pastor, kailangan po namin ng prayer, balik na naman po ako, kinabukasan. Alam po ninyo, ito po yung panahon na nag-decide po, kailangan ko mag full-time sa ministry. Okay, hinakot na po namin yung amin po mga gamit, yan po sa Yale kami tumira sa kabila. Yun na po yung malaking transition na isinuko ko po yung akin pong sarili. Ang iniisip ko po noon, pag nagpastor ako, magugutom ako. Hindi ko na mapag-aaral yung aking mga anak, pero baligtad, no? Yung pong pagpaprioritize po natin sa Panginoon, hindi po baliwala kay Lord yun. It is rewarding. Pinanghawakan ko po ng Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you, and all these things will be yours as well. Ang malungkot po mga kapatid, pag pinanghawakan lang po natin, Lord, ibuhos niyo po sa akin ang lahat ng aking pangangailangan. Pero siyempre po may provision, meron din pong hinihingi ang Panginoon po sa atin. Di po ba? Sabi po, but seek first His kingdom and His righteousness. Subukan po natin mga kapatid, yung tayo po yung hinahabol ng pagpapala. Kanina po, balikan ko lang po mga kapatid, bago po yung ilang po mga segue na kwento. Okay lang po ba kayo mga kapatid? Habaan ko lang po ng konti kasi New Year naman, mag-New Year. Bawi na lang po tayo next Sunday, siyan ko. Gusto ko lang po ma-gets po talaga natin itong mensahe po na to. Hinanapan ko po ng mga verses na makakatulong po na magbago po ng atin pong mindset. So, Psalm 65:11, sabi ko kanina, ang hirap intindihin ng Tagalog. Sabi, pinuputungan mo ang taon ng iyong kasaganaan o kinukoronahan mo ang taon ng iyong kasaganaan.
ang mga bakas ng iyong karwahe ay tumutulo ng katabaan. O, tumitingin na naman kayo doon sa mga tsabi ninyo nakatabi. Kung tumutulo na ang taba, okay? Ano po yung original context po nito? Kasi po meron po itong Hebrew imagery na kumbaga pinapakita sa Old Testament na yung nakasakay sa karwahe ang God. Nandun sa kanya yung authority, nandun sa kanya yung pamumuno, yung governance, yung kapangyarihan. At nakasakay po siya sa karwahe, yung nadadaanan po niya, parang may tumutulong, yun nga, katabaan. Di ba ba? May mga tumutulong taba. Pero hindi ibig sabihin po yan na langis-langis at pawis ng taong mataba. Hindi po yan ang ibig sabihin po niyan. Kundi yan po mga kapatid, yung tumutulong katabaan po na yan, may agricultural abundance na context. Ibig sabihin, kasaganaan ng lupa, matabang ani, sapat at umaapaw na provision. Amen. Meron pong provision ang God po sa atin. And actually, marami pong verses, Joel 2:24, the threshing floors shall be full of wheat. Kaya ang larawan ay ganito, habang dumadaan ang karwahe ng Diyos, sa bukid, ang lupa ay nagiging masagana at tumutubo yung atin po mga itinatanim. So hindi po siya isang baksak. Naisip natin, Lord, sana po isang baksak. Dumating po sa akin ang ganitong kayamanan. Okay? Ako po dati mahilig ako mag-isip niyan. Alam po ninyo, kung minsan pag wala kang pera, kung ano naiisip mo eh. Naisip ko, sana may nang hold up. Tapos hinahabol sila ng mga pulis. Para hindi mahuli yung nasa kanila yung pera, itinapon. Nasit sa kotse namin. Para grabe mga imahinasyon pang movie. Kasi mahilig po talaga ako sa movie. Okay. Tapos itatago ko na lang, hindi ko siya surrender. Yan. Mga ganyan po iniisip ko talaga mga kwento. Kahit po nung dati, pag hirap na hirap ka sa buhay, ganyan po. No? Yung pupunta ako sa likod ng bahay, sana pag may kiniskis ako nitong bote, bigla may lumabas na usok, di ba? Magsabi ka ng 3 kahilingan. 3 kahilingan lang, siyempre lahat ng importante, i-request mo na. Siyempre hindi ko na isasama yung sana maging pogi ako. Kasi sayang yung unang utos, di ba? Sayang lang kasi given na siya, given. So hindi mo nasasayangin yon. So dito po mga kapatid, ba't ba tayo napunta sa mga imahinasyon po na ganyan? Ayan. So hindi po siya kasi bigla ang bagsak. Yung teksto po natin, yung context, dripping di po ba? Talaga pong tumutulo lang po siya, eksakto yung provision po ng Panginoon. Ibinubuhos po yan mula sa langit. Habang dumadaan, ito po ay tumutulo. It implies continuity. It implies sufficiency. And yung faithfulness ng God na gawin po sa atin yung Kanya pong sinabi. Isipin nga po natin, saan po tayo pinabayaan ng Diyos? Paano siya nag-provide ng ating pangangailangan? Paano tayo niya iningatan? Paano niya tayo sinuportahan? Paano niya tayo binigyan ng lakas para makapagpatuloy? Ito po, last na po ito, promise. Abundance redefined. Abundance redefined. So tingnan po natin, i-redefine po natin pag sinabing abundance. Kasi sabi po doon sa verse, kinakrown po niya yung ating year with abundance. Pero pag-aralan po natin mga kapatid, what does abundance mean biblically? Pag sinabing kasaganaan, ang biblical, para hindi po tayo magkamali, Kasi po alam po ninyo na ang dami po nagsulputan dati ng mga pastors na para mga self-appointed na mga pastors before. Tapos ang daming fellowship na naglitawan. May mga teaching talaga na extreme. Di ba yung mga abundance ay parang, yun nga, naging prosperity, gospel. Tapos may mga declaration. May mga declaration na yung pag dineclare mo, mangyayari yan. Nakakita ka ng kotse, hahawakan mo. Lord, I declare, magkakaroon din ako ng ganito. Actually, meron isang pastor ako na
parang nahawahan po ng ganito pong teaching. Sabi po niya sa church, patibag po natin yung pader. Kasi po, mananalo po ako ng Honda VTEC. Okay? So, nagpagawa na po sila garahe. Alam po man ninyo yung dati, yung lipobitan, na isosobre mo lang yung, tawag dito, yung takip. Alam mo, maglalagay ka ng 3 takip, sulatan mo ng pangalan, address. Alam po ninyo, tatama ka ng Honda VTEC. Pero hindi po nangyari. Bitikleta ang bitikleta po ang dumating. So, hindi po natin alam. Pero mahirap po yung mga ganong extreme na declaration. Kaya intindihin po natin ano ang ibig sabihin ng abundance po dito. Hindi po ito luho, hindi po labis-labis na yaman, hindi po sukatan ng mataas na tagumpay, hindi po yan. Ito po ay sufficiency with overflow. Tingnan po natin yung with overflow, ano pong ibig sabihin po nito. Okay? Mga kapatid, punta po tayo sa 2 Corinthians 9:8. Okay, nandiyan ba yan? 2 Corinthians 9:8. Pagbasa nga po natin mga kapatid. 1, 2, 3. Pag titingnan po ninyo yung verse, ano po yung nag-a-abound? Grace. Hindi po yung hindi po yung pera, hindi po yung material. Ang nag-a-abound po diyan ay grace. Alin po ang sufficient po diyan? So that having all sufficiency in all things. Sufficient po, yan po yung draping na sinasabi. Nagiging sufficient po tayo. Pinoprovide ng Panginoon, sinusustain po ang ating pangangailangan. Meron pong provision ng Panginoon sa bawat araw, hindi po tayo nagkukulang. Pero yung grace po, nag-a-abound po yan. And once na ito po ay nag-abound, alam po ninyo nangyayari, naaayos po yung ating character, and you abound also in every good work. Okay? Napansin niyo po ba yan? Sabi sa bandang huli, you abound in every good work. Nag-a-abound ng grace, nag-a-abound din po yung good work. Kaya po sinasabi po natin from sufficiency to overflow, dahil nga po tinatawag din tayo sa good work, hindi po sayang mga kapatid, hindi po sayang na tayo po ay tumutulong po sa iba. Alam po ninyo yung bahay po namin nasa gilid po ng kalye. Lagi pong may tumatapat po sa amin. Kaya kailangan lagi kami barya-barya na 50, 20, mga ganon. Yung magkatitigan lang kayo nung naglalakad, kuya, baka meron ka dyan. No? Diba? Tapos kahapon, Tay, gabi, tumawag pa naman sa akin, Tay, ang tanda na. Sabi ko, ganun ba talaga ako katanda? Ang tandang to. Sabi niya, Tay, may mga sirang gulong ba kayo dyan? Sabi ko, meron. Sige, kunin mo. Kaya lang maraming asa, sige ako nang bubuhat. Nung maibigay ko gulong, sabi niya, pambigas lang po namin ito. Tapos sabi niya, Tay, wala ba kayo dyan mga sirang electric fan, silang aircon? Sabi ko, sinamantala na ako nito. So, ganun po, no? Talagang, siyempre, iniisip mo, at least, lagi ko po binabanggit kay Ate Tess, sabi ko sa kanya, hindi naman tatapangan ng hiya ng mga tao na yan kung meron sila. Okay? Lumalapit sila dahil wala sila. Kaya kung minsan gaano ba naman yung nag-skip ka sa Jollibee tapos na itulong mo sa iba. Kasi lagi naman po tayong busog, di po ba? Lagi naman tayong nakakaranas po na maayos. So ipadali po natin yan sa iba. God is able to make all grace abound in you. Tapos gagawin ka ng Panginoon na sufficient. Pero yung grace po niya, naglikha ng bago yan sa puso natin. So you will also abound in every good work. Ang inaapaw ng Diyos ay grace, hindi luho. Ang resulta po nito ay good works, hindi po self-indulgence. Na parang, sige Lord, more. Parang nasanay na ako ng marami, sige pa Panginoon, sige pa. Hindi po ganon. Padaluyin po natin ito sa iba.
1 Timothy 6:6, godliness with contentment is great gain. Okay mga kapatid, naunawaan po ba natin? Minsan hindi po kailangan dumami, dripping lang po yan mga kapatid. Ang hindi po nauubos dapat, yung pananampalataya, pag-asa, biyaya, at yung buhay po natin, nahandyan po yan. 1 Corinthians 4:16, through outwardly we are wasting away, inwardly we are being renewed day by day. So abundance is measured by endurance, not excess. Hindi lang po yung sobra, kundi po yung atin pong pagpapatuloy, yung atin pong pagsisikap talaga na magamit po ng atin pong Panginoon. Habakkuk 3:17-18, though the fig tree does not bud, you will rejoice in the Lord. Walang ani, pero meron ka naman Diyos. So, hindi laging abundance. So, hindi abundance ng material. Okay? Sabi po, though the fig tree, kahit walang bunga yung fig tree, yet I will rejoice in the Lord. That is abundance. Spiritual abundance. Walang ani, pero meron akong Diyos. Okay? Walang sobra, pero may pananampalataya ka naman, nananatili, hindi kayang kuhanin sa iyo. That is biblical abundance. Naramdaman ko kayo mga kapatid, gutom na kayo. Ilang oras na po ba ako? Pero gusto ko po mga kapatid na tayo po ay mali mag-pray. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? So, what to carry in 2026? Gratitude, of course. Matapos natin makita to, nahandun po yung gratitude, nahandun po yung expectant faith. Meron po tayong umaasa na pananampalataya sa Panginoon. Hindi po perfect ang taon po sa atin. Alam po ninyo, early January, binibigyan nga po ako ng warning ni kay January 3, noon pong sumpungin po ako sa pangatlong pagkakataon. Actually, no, isilang ako, unang buhay po yan. Tapos na angioplasty ako, nag-50-50 na ako. Pangatlo, yun po, na mild stroke po ako. But God is really amazing. Within a week na ilabas po ako ng hospital. Hindi po perfect ang taon, pero pinapatunayan lagi ng Lord na He is faithful God. Okay? So magkaroon po tayo ng declaration. Hindi po lahat naniniwala sa declaration. Kasi po iba ang meaning ng declaration po sa iba. Huwag po nating utusan si Lord. Yung sabihin natin, Lord, papasaganain mo ako this 2026. Utos po yan no? Yan po ay parang pangsariling hangarin po yan mga kapatid. Self-serving po yan. Payayamanin mo ako ng 2026, hindi po ganon. Manghawakan po tayo sa Kanya pong salita. The Lord crown the year, sabi po ng Panginoon, the Lord crown the year with His goodness. So, pwede po nating i-declare that I will enter the new year walking in His abundance. Ito po kasi yung sinabi po ninyo, I will walk this year walking in His abundance. Me and my family, pinanghahawakan ko ito. Kagaya po ng panghawakan ko, yung Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness. Lord, Ikaw po ang bahala. Kasi sinabi mo yan sa iyong word. Alam ko po mangyayari po yan sa akin. Hindi ko po siya inuutusan. Pero pinanghahawakan ko ang salita niya. Alam ko, Lord, na ito ay mangyayari para sa akin. So pray for your family. Nandiyan po yung family. Muli po, lapitan po natin. Declare something for 2026. Panghawakan po natin mismo ang salita ng Panginoon that He will crown the year. Panghawakan po natin itong verse na to. Sige po mga kapatid, lapit po kayo muli sa inyong family. Declare the word of God. Alalahanin po natin ang salita ng Panginoon. Sabi po
Philippians 4:19, and my God will supply all my needs according to His riches and glory. Panginoon, alam ko hindi po kayo magkukulang sa amin. I declare His word. I declare your word, Panginoon. So patuloy po tayong dumalangin po mga kapatid. Sige po. Salamat po na ang marami po dito kasama po nila ang kanilang family ngayon. Magsimula na po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po because you crown our year with your goodness, Panginoon. And we will enter the new year walking in your abundance. We declare it because it is your word. Mangyayari po ito, Panginoon. At pinatunayan niyo na po ito, O God. Salamat po sa inyong goodness. Although minsan pagka pinasasabi po sa amin that God is good, and all the time God is good, minsan din na po kami nakikisali. Parang we are used of hearing that praise all over again. Pero it will not change the fact that you are really good and your character is good. Mabuti po talaga kayong Diyos. At kayo po, Panginoon, ay nagmamalasakit po sa amin, kumikilos at gumagawa para po sa aming ikabubuti, Panginoon. All things work together for our good. You are in the habit of blessing your people. Pinanghahawakan po namin yan, Panginoon. Salamat po. Thank you, God, for this family na magkakahawak. Lord, anuman pong panalangin na ipinagpray po, Panginoon, sa inyo. Hindi po kayo nalilito. Naririnig niyo po ito, Panginoon, kahit sabay-sabay po kami nag-uusal ng amin po mga panalangin. Dininig po ninyo ito, Panginoon, at gagawin po ninyo sa bawat family sa pagkakataon pong ito. Bigyan niyo po ang bawat pamilya ng isang masayang relasyon, magandang pagsasama. Lord, dinggin po ninyo ang desire ng kanila po mga puso. 2026 will be a good year, Panginoon, para sa iglesia, para sa church, para po, Panginoon, sa kabuuan ng family na magkakapatid, na magkakasama sa lugar po na ito. Salamat po sa inyo. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.